increase to trouble me. Ano ang gagawin natin kapag dumating ang mga calamity sa buhay? So, ang ibig sabihin ng mga calamity na ito ay ito yung mga sudden na hindi natin inaasahan na minsan dumarating na kung saan ay nagdudulot ito ng pain and nasha-shattered tayo, nagkakaroon tayo ng pagkatinag sa ating kinalalagyan. It's something na very scary, ika nga. At maaring ito ay isang malala na sickness o kaya pagkawala ng mga mahal sa buhay or conflict na sinasabi. At marami ang conflict na ito at pwede na personal na conflict with other people like yung neighbor na tapos medyo may physical. Pwede rin naman na ang conflict na ito ay regional conflict like yung mga regional war or war mismo, mga digmaan at kagaya ng nararanasan ng ibang mga bansa ngayon at ibang mga lugar. So, hindi madali ang mga calamity na ito. So, ito ay nagpo-form as calamity and even yung disaster like yung lindol o tsunami or yung iba pa na halimbawa fire at may mga lugar o bansa na madalas ang fire at tornado. Yes, ito yung mga disaster or baha, persecution, in a wide scale na sinasabi na persecution or even personal na persecution ay ito rin ay masasabi natin na isang calamity na dumarating sa isang tao lalo na kapag mataas masyado or sabihin natin na masyadong napakabigat ng persecution and also yung sudden loss of financial stability or nagkaroon ng financial trouble ang ating mga buhay. So kung kayo ay nariyan sa ganyang kalalagayan, I'm sure na makaka-relate kayo at maaring sa mga sandaling ito ay habang kayo ay nanonood, nakikinig ay inyong nararanasan ang calamity na ito sa ating mga buhay. Mapalad kayo, pinagpala tayo. Salamat sa Lord kung wala tayong ganitong karanasan sa mga sandaling ito. But at some point ng ating buhay, naranasan natin ang mga calamity na ito sa ating mga buhay. Kaya tayo ay familiar na sa mga calamity na ito. But then, ang pinaka mahirap and challenging ay yung kapag dumating ito ng very sudden or sabihin natin hindi natin masyadong inaasahan or totally hindi mo talaga siya ini-expect at yun na ay nangyari. So, anong dapat nating gawin? Paano tayo makaka-cope up? Paano yung ating faith? Paano yung ating mental and ating spiritual? Paano yung ating physical? At least mayroon akong ibibigay sa inyo na 3 ways on how to survive when calamity comes. At dito sinasabi naman ng Bible na sa mga mananampalataya ay hindi naman niya pinangako na walang trouble ang ating mga buhay. But of course, it teaches us how to stand strong when trouble comes. Yun naman ang kanyang pangako. So kung kayo ay isang mananampalataya, well, madali nyo may intindihan or more or less ay kaya nyong unawain ang ating mga pag-uusapan. But din kung ikaw naman ay hindi naman palabasan ng Biblia at hindi ka naman medyo well-versed sa mga katuruan ng salita ng Diyos, well, you can start coming to God at hingin mo kung ikaw ay nasa gitna ng calamity sa oras na ito or madalas mong nararanasan yung mga trouble na kung saan ay ating binabanggit at ito ay mga sinasabing loss, conflict, disaster, persecution or financial na mga trouble. So kailangan tayo ay lumapit sa ating Panginoon. And one of the ways in which we can prepare or even survive when calamity comes ay yung idea that we have to strengthen our mind with God's peace. Okay. So, paano yan? Parang ngayon ko lang narinig yan. If you are like that, na parang ngayon mo lang narinig ang bagay to. Yes, yung word na strengthen ay may katumbas na pagpapalakas. Palakasin mo ang iyong kaisipan. Why? Sapagkat kung defeated,
ang ating kaisipan at yung isip mismo natin ay gumi-give up na at wala ng direksyon, wala ng hope na naiisip siya, wala ng way out. Iyan ay kahit na hindi ka gutom or ang katawan mo ay malakas, manghihina yan. So kailangan ay tagumpay or matatag ang ating kaisipan nang sa ganun sa gitna noong disaster, calamity ay tayo ay nakakapag-isip pa kung ano ang ating mga ihahakbang, yung presence of mind, sabi nga nila. So sa gitna ng anumang mga mabibilis na pangyayari, kailangan yung presence of mind natin hindi nawawala. So yan ay kailangan sa sports, kung ikaw ay naglalaro, presence of mind, at lalo na sa time na may trouble na dumarating sa ating buhay, kailangan yung mind natin ay medyo iba ang exercise dyan. So hindi po pwede na lagi mong iisipin yung mga bagay na lalong nagdudulot ng panghihina. Of course, dapat ay at the time, kailangan makahanap ka ng kung paano ka magiging positibo at hindi po pwede na pababayaan mo na lang ang mga negatibong iniisip at lalo't yung mga naririnig natin sa iba. So yan ang kailangan ngayon natin. Do not allow fear, of course, to rule your thoughts. Yung takot ang pinaka mabigat na kalaban sa gitna ng calamity, sapagkat yan ay isang katotohanan, pero wag mong i-allow na siya yung maghari at magdomina ng iyong kaisipan. Pray and trust God and keep your mind on God. So ang mahalaga doon ay prayer, meditation, and then isik natin ang Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, ilagay natin ang ating kaisipan sa kalooban ng ating Panginoon. At tandaan natin na ang salita ng Diyos sa Psalm 46 ay nagsasabing, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. At yan ay sinalita at yan ang salita na anuman ang nangyayari, actually hindi natatalo si Lord ng trouble, hindi siya absent kapag mayroon chaos. Actually, in every chaos and trouble that we have as a child of God, ang Lord ay naroon siya upang tayo ay bigyan ng kalakasan or even to save us or rescue us from all those troubles. So mahalagang makita natin ang bagay na iyan. So ngayon ay una sa lahat na dapat nating gawin is yes, strengthen your mind. At sabi ng salita ng Lord ay do not worry about anything, Philippians 4:6. Do not worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with thankful heart. And God of peace, or God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and mind safe in union with Jesus Christ or Christ Jesus. Now, what does it mean? Ito ba ay words? Ito ba ay poem? Or ito ba ay salawikain lamang? No, it has a science actually, sapagkat yung alien na do not worry, it means that you have the capability not to worry or to decide not to worry, and also you have also your own control, or you can control in which you or you can have a control whether you will worry or not to worry. So yan ay given na sa atin as part ng ating pagiging human, at dahil doon we have to take use or yung idea na huwag natin siyang sayangin sapagkat you have the power to decide. Okay, so kung nangyari na and then sinabi mo na nangyari na yan, and then I have to prepare myself na maisip ko kung anong dapat kong gagawin. So that's how not to worry in inside or in
in the area or in times rather, yun ang tamang word, in times of your trouble. Do not worry. Hindi po madali yun, but then of course kapag nag-rely ka sa kahinaan mo, well, nothing can be achieved. But then pag nag-rely ka kay God, then malaman mong kasama mo ang ating Panginoon, and that is very true, and that's why yung mind mo ang unang makikinabang kapag tayo ay nag-decide not to worry. At sinasabi naman ng salita ng Diyos in verse 7 that the God of peace which far beyond our understanding, yung kapayapaan ng Diyos na hindi natin lubusang nauunawaan o hindi natin maipaliwanag. At yun nga ang mystery doon, na hindi natin kayang paliwanag, so might as well na nandun nga sa mga anak ng Diyos na sila nagtitiwala na ang Lord ay kasama natin. So hindi na yun question pa kung kasama o hindi kasama. Ang mahalaga ay do your part, na kung saan ikaw ay masisecure mo na you are right with God. Importante yun. So isa yan sa mga dapat natin na mga tatandaan. So number 2, protect your life. That's how to survive when calamity comes. Protect your life with God's wisdom. Importante yan. Protektahan natin ang ating mga buhay para makasurvive tayo. So, ang mindset agad ay protect as much as possible. You will do everything possible to protect your very own life, and especially, of course, including yung mga mahal mo sa buhay. At least, bago mo tulungan ng iba, more or less, ay tulungan mo muna, i-secure mo muna ang iyong pamilya, at saka magiging katulong mo sila para din matulungan ang iba. So importante yan, at nang ibig sabihin yung ating pananampalataya, it has to walk with wisdom. Kailangan yan ay pananampalatayang may karunungan. So prepare to take action, protect your family, and help others. Yun ang importante na dapat nating gagawin sa time na tayo ay mayroon calamity na dumating sa ating mga buhay. At yan naman ay kinukuman din ng salita ng Lord, na sinasabi ng salita ng Diyos, sensible people will see trouble coming and avoid it. But the unthinking person will always or will walk right into it and regret it later. So, ang ibig sabihin lang dyan na hindi tayo po pwedeng magsawalang bahala, sapagkat yung mga alert at wise na mga tao, nakikita nila ang trouble bago pa man dumating. Bakit? Sapagkat alert sila. Sapagkat sila ay hindi sila nagwawalang bahala. Nakikiramdam sila. Nag-a-analyze sila. Pero yung mga hindi nag-iisip, ay kuminsan ay trouble na, hindi pa naiisip, and then nagtutungo pa roon, ayun pa ang dinidesisyonan, and later ay nagre-regret sila o malaking pagsisisi sa huli. So yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. May promise naman na yes, tutulungan kang makita yan if you are alert sa ating mga buhay. So kailangan vigilant tayo, di ba? So yan ang importante. And then pangatlo na mga bagay na dapat nating gawin, ways to survive when calamity comes: anchor your soul in God's presence. Now itong mga binabanggit nating ito ay ways para makasurvive tayo spiritually, physically, at ma-survive natin even mentally yung nangyayari. Because when calamity comes, it is also a mental challenge. It is a mental challenge sa bawat isa. So you need to protect everything from your spiritual, mental, and physical. So anchor your soul in God's presence. It is so important na at the time ikaw ay may backup, ikaw ay motivated, ikaw ay anointed, ibig sabihin empowered ka at that time. So yan ang kinakailangan natin. Well, from the Bible, ang encouragement from the Bible, when everything is shaken, God remains your refuge, in strength and hiding place. Actually, hindi yan yung nakasulat sa Bible. Yan ay conclusion or commentary
nang sa ganun ay makita natin na sa lahat ng pangyayari na kung saan ay nayayanig na, well, ang Lord hindi nayayanig, nananatili siya na ating kanlungan or refuge o kalakasan, strength, and even hiding place. Siya yung nag-iingat sa atin. So this is now the word of God in Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, and a very present in times of trouble. At yan ang word of God. Another in Psalm 91 verse 1, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. It is saying that when we have God, we have decided to be with God, we have decided to trust in God, and even to serve God and worship God. And that is how to dwell. That is how to dwell in God, to side with God, meaning you have surrendered your whole life, your whole being to God, even before the disaster or calamity comes. And that is how that we can be assured that we will have we can rest in the shadow of the Almighty, meaning the protection of God is there, or makakaasa tayo na mayroon namang saklulo ang ating Panginoon, dahil pangako niya yan na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi niya pinababayaan. And so verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, and my God in whom I trust. Okay, yan ang declaration na kung saan ay, kasi dahil ang tao pwede kasi niya nasabihin sa kanyang pera, well, marami akong pera, okay lang yan. Marami akong bahay, okay lang yan. Marami akong sasakyan. But then, ang isang mananampalataya o nagtitiwala kay Lord, kagaya ng sinulat ng isang psalmist na sabi niya, I will say of the Lord, He is my refuge. So He's not saying about anything else, or a building or a structure, or even an influence or sa tao, kundi si Lord lang ang kanyang tanggulan at ang kanyang katatagan. So yan ang sinasabi ng psalmist, and that is also true, na there is only one secure place and a sure salvation, at ito ay yung binibigay ng Lord sa mga taong may kababaan, nagtitiwala at nananampalataya sa kanila. Very strong point and very strong idea na sa ating buhay na ito, wag nating kalilimutan na mayroon Diyos na kung saan ay pwede sa atin na tumulong, at yan ay kanya namang pangako. So when calamity comes, do not only ask how I can survive. How can I survive? Well, it's a good question actually, but ask how I can remain faithful to God. Yun ang ating tanungin. How can I remain faithful to my Lord? Sa gitna ng what? Sa gitna ng calamity, sa gitna ng painful and challenging environment or situation, how can I remain? So, bakit? Sapagkat hindi madaling mag-remain faithful sa time na mayroon calamity. But it's also an opportunity to declare that, Lord, this time I can prove it to you na I am sold out in my life, in my heart and in my mind, in my spirit. I am already sold out. Kumbaga, nothing more, nothing less. Wala na akong ibang tinakbuhan o option. Ikaw ang aking pinaka-best and last option. So yan ang importante dyan. Survival is not about actually staying alive physically. It is also keeping your mind and your mind peaceful, and your faith so strong and also your heart close to God. So yung mind, your faith, at saka yung inyong puso ay kailangan fully secured ang bagay na iyan. So yan. So importante yan, ha? Na yan ay sa time na nandoon yung crisis, nandoon yung calamity, disaster, or pangyayaring hindi magaan, alagaan ang ating kaisipan na yan ay may kapayapaan pa rin. It's so important. Kaya dyan ay kailangan yung continuous na
na information or pagre-refresh mo na hindi ka nagdi-dwell, kasi ang mind pwede kasi mag-dwell doon sa mga bagay na pangit, pwede siya mag-dwell sa regrets, pwede siya mag-dwell doon sa kung paano niya isusolve o bakit nangyari ang yung mga bagay na yon. So sometimes yung blame, pwede siya doon magpunta doon. But then sa time ng tragedy or calamity, ay ang mahalaga doon ay i-accept kung mayroon weakness or failure or sin, and then mag-move on tayo with God's grace. So alagaan natin ang ating pananampalataya, ang puso natin ay laging closer sa ating Panginoon. So actually, the strongest people or a person are not those who are never or who never face calamity. Actually, the strongest person are those who hold on to God. Ang pinaka, okay. So ikaw ito, tayo ito, at dapat maging ganito tayo na ikaw ay matatag, strong, at dahil ikaw ay you hold on to God when calamity comes. So mayroon din takot, may pangamba rin na nangyayari, pero hindi mo na winawala na ikaw ay magtitiwala, naka-hold on ka sa ating Panginoon. So sinasabi ng salita ng Lord, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. So yan ay isang assurance sa mga taong matuwid, maraming mga affliction or trials or troubles, pero ang Lord, ang Diyos nila, ang Panginoon, ay kaya silang i-deliver at nagliligtas siya sa lahat ng mga affliction na ito. So yan ang sinabi ng salita ng Lord, at sa ating lahat na matagal nang mananampalataya, pwede mong ma-attest, masabi na yes, indeed, it was the Lord who delivers me, and until now I'm still alive, I am still blessed, at nakikinabang. It's because natotoo ang kanyang katapatan sa bawat isa atin. So yung faithfulness ng God sa atin hindi nawawala, at yan ay laging nariyan, lalo na kung tayo ay lagi namang nananatili sa Kanya. So there are ways how to survive when calamity comes, okay? So una, strengthen, remind natin, your mind with God's peace, protect your life with God's wisdom, and anchor your soul in God's presence. So strengthen, protect, and anchor. So, importante yan. Sa time na marami tayong mga dinadaanan na calamity, it could be severe, it could be mild, it doesn't matter. Ang mahalaga ay positibo tayong lahat. So, ang tatlong ito ay nagpapakita na magiging positibo ka, magiging alert ka, and magiging productive ka kahit sa time na mayroon matinding challenge ang iyong buhay. So sa ating lahat na nakinig ngayon, maraming salamat sa inyong pag-support sa ating channel Gospel 24/7, na ang layunin ay i-expound, magbigay ng mga topic na kung saan ay related sa Bible ang mga kasagutan or principles, nang sa ganon tayo ay matulungan sa ating buhay pananampalataya, buhay paglilingkod, at buhay pagsamba. Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pag-share or even liking or even commenting or even subscribing. Maraming salamat. It helps our channel para lalo pang maipasa ito doon sa mga nangangailangan. And sa inyong lahat, as always, God bless you and see you next time.